Ang malupit pa nito, late na maaga pa umuwi. Pag na-delay yung trabaho, ano mangyayari? Delay yung production natin, delay lahat. So, payag ba kayo? Delay din ang sahod. Diba? Ayaw natin pumayag. So, kinakailangan merong policy. Ano pang meron? Bukod sa policy. Pamahala ng policy. Kailangan may tumitingin kung lahat sumusunod. May tagabantay. Pangaraniwan sa kumpanya, sino yun? Kung may sumusunod sa policy. HR o yung boss mo? Yung boss mo, hindi yung HR. Kasi yung boss mo nakakita sa'yo, hindi yung HR. Tama? Ang gagawin ng boss mo, pupunta siya sa HR. Doon siya magsasampa ng kaukulang reklamo. Sasabihin niya, itong empleyado ko na to si Jerry, naoobserbahan ko to, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos half day. Hindi nagpapaalam na half day. Tapos, bandang alas 5 uuwi na. Tapos nakikita ko, pa-cellphone lang. May policy ba tungkol sa cellphone sa kumpanya? Oo, merong bawal. Bawal mag-Facebook, bawal... policy po ang tawag doon. Bakit kinakailangan lagyan ng policy? Para ma-secure natin na yung layunin ng kumpanya, yung dapat nating matrabaho o magawa natin sa tamang panahon at sa tamang paraan. Hindi ba familiar yan sa Panginoon? Ganyan din ang sa Panginoon eh. Ang layunin natin ng kaharian ng Diyos ay mangyari ang kalooban ng Lord sa tamang panahon at sa tamang paraan. Okay? So tayo naman, susunod tayo sa tamang panahon at tamang paraan. Kasi pag na-late tayo sa pagsunod, hindi pa rin considered yun na pagsunod. Bakit? Kasi may nauna ng pagsuway. Saan? Sa oras siguro. Right? Yung mga anak nyo, inutusan nyo sa umaga, ginawa sa gabi. Masaya kayo? Maghugas ka na ng pinggan, umaga pa lang. Pagdating ng gabi, andiyan pa rin yung hugasan. Masaya tayo? Hindi. Masasabi nyo ba, ang sipag naman ng anak ko? Nakikinig yung anak ko. Dapat dito may reward. Hindi natin may iisip yun. Ang iisipin natin ang tigas ng ulo ng anak ko. Right? Susunod yung anak mo, galit pa. Sa 5 huhugasin ng pinggan, 4 na lang yung natira. Diba? Nagawa niya. Pero parang utang na loob pa ng mga magulang na nagawa niya yung trabaho niya. Di ba ganun minsan? Kung nagawa niya, may karapatan siyang magpuyat. Kung nagawa niya yung pinapagawa ng magulang, may karapatan siyang, mag-cellphone na mag-cellphone. Bakit? Nagawa ko naman yung pinapagawa ni mama. Di ba? Kaninong policy? May ganun ba policy sa bahay? Pag nagawa mo to, anak, sige, unlimited, unlimited cellphone ka. May ganun ba kayong ginagawang policy sa bahay? Sino pong may ganun? Wala. Pero bakit nagganon ng ganon? Sino gumawa nun? Yung tao mismo. Hindi ba ganun din naman tayo sa totoong buhay? We make our own policies na nag-a-apply sa atin. Pag sinabi mo, hindi ako pupunta dyan, hindi ako kasali dyan, hindi ako pupunta. Pag ayaw mo, ayaw mo. Policy mo yun eh. Nahigit pa sa kailangan at nararapat. Ngayon, kahapon po, merong, ano yung nangyari kahapon? May audition po. Bukas pa po ang ang audition. Parang si Sister Silvin gusto rin worship dito. Biro lang po. Bukas pa po, huwag kayo mahiya. At, ang isang tanong doon kahapon is about commitment. Ano ba yung nakikita nating commitment ng isang worship leader? Everybody said, mabigat po kasi yung pagiging worship leader. Sabi ko mabigat kasi habang nag-worship lead kayo, may hawak kayong isang sakong bigas, yung ibig natin sabihin. O mabigat dahil yung policy natin, bumabangga sa policy ng pagiging worship leader. Alin sa dalawa? Pangkaram nating maraming requirement yung pagiging worship. Ayan. Ito pong 6, 7, and 8 na ito, overview lang ito ng kailangan. Hindi, dali na yan kay Tito bago niya iwan sa Creta.
Okay? So itong mga nakasulat dito, kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae, may mga anak na magsisimpalataya, hindi suwail, sapagkat dapat ang obispo ay walang kapintasan, etc. Ito po ay pangunahin. Dahil hindi ka pwede maging obispo, tapos nakikita ng mga miyembro mo, dalawa asawa mo. O, may asawa ka, tapos pagpasok mo ng church, kung sino-sino yung inaakbayan mo. Maganda ba yun sa paningin? Sino yung hawak mo yung kamay, right? Kada makikipag-usap sa'yo, kailangan hawakan mo. Okay? Hindi. Okay? So, hindi po pwede na ang isang obispo ay may sariling, basahin niyo po, kapag may sarili siyang policy, hindi po pwede. Yan yung nagpapabigat. Okay? Kasi yung walang kapintasan, feeling naman natin, wala tayong kapintasan. Diba? Diba na? Sabi sa psychology, ewan ko kung sinong nag-psychology dito before. Ang sabi sa psychology, pag yung isang tao nakikita mo sa panlabas na napaka-perfect, marami daw yan demons sa loob. Kung yung panlabas napaka-perfect, yan. Makinis ang bunbunan. Joke. Ang ibig kong sabihin, hindi appearance. Attitude, character. Ang sabi, mas tingnan mong mabuti yung walang kapintasan kasi nasa loob ang ulo niyan. Sa psychology yun. Kasi sa mga mananampalataya, yes, nakikitaan pa rin tayo ng kapintasan. Meron pa rin tayong mga ugali na nakikita at napapansin. Pero it doesn't mean yung mga ugali at kapintasan natin, tinotolerate natin. It doesn't mean na yung kapintasan natin, tinotolerate ng mga leaders natin, right? So, anong ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin ng psychology, nagpipretend kasi itong mga taong to be perfect. Sa appearance, by their character, sa harapan ng mga tao. Okay, now how do you know sino yung mga sinungaling? How do you know sino talaga yung nagbabiolate ng rules? How do you know sino yung nagbabiolate ng policies ng kumpanya? Sino? Sabi ko nga kanina, sinong namamahala? Sino nag-uphold ng policy? Yung boss, hindi yung HR. Yung boss mo kasi ang palagi mong kasama, siya yung nakakakita sa'yo. Ibig sabihin, yung leader na ibinigay sa'yo. Siya yung may pananagutan dyan na i-uphold yung katotohanan. I-apply sa'yo yung katotohanan. Hindi pa pwedeng late ka, tapos, sabi natin, 1 oras kang late. Anong ginagawa sa inyo, 1 oras na late? Leia Joy? 1 hour na late. For the next 3 days consecutive. Memo tungkol saan? Ha? Tapos, anong susunod doon? Pag nag-tardy ka pa? Ha? Pwede ka pa matanggal sa trabaho? Pwede. Dahil sa tardiness, pwede tayong matanggal sa trabaho. I mean, tardiness lang yung example ko ha, pero maraming. Pwede kang ma-violate within the company. Okay? So, merong penalty. Hindi pa pwedeng wala kasi dadaan ka sa harapan ng boss mo eh. Kung ako yung boss mo, hahanapin kita. Lalo na pag may meeting. Meeting natin, 8 o'clock ha. Walang manilate. Lalo ka na, Jerry. Sabi ni Jerry, bakit ako? May ganun pang reaction yun eh. Medyo nagtampo pa ha? Bakit ako kinall out mo, ma'am? Hello, lagi ka kasing late. Kinabukasan, alas 8 ang meeting, 8:30 dumating. Hahanapin ka, hindi. Nasaan na si Jerry? Sinasabi ko na nga ba late na naman din. Bakit? Kasi pananagutan niya na i-uphold yung katotohanan. Pag pumikit siya, at hinayaan ka niya, at sinabi niyang parang wala lang nangyari, ano naman yung impression sa iba? Hindi ka patas na leader. May kapintasan ka ngayon. Doon ngayon lalabas na meron kang magagawa mo yan kung nananangan ka sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ang magaling na aral at papaniwalain ang nagsisisalangsang. Part kasi yan
ng trabaho ng leader. Okay, mga tatay at mga nanay, kayo din, may policy kayo sa bahay, right? Bakit hindi nakasulat? Sa kumpanya kasi nakasulat yan eh. Pag hinanapan ka ng policy, pagdating sa iyo ng memo, ayon sa article, di ba? Section ganito, you violate itong ganito, ganito. As a penalty, pinagawa ko na kayo nun, di ba? Worship team meron, Code of Ministerial Ethics, yan, meron na tayo yan. So, meron na tayong policy, meron tayong rules. May standard tayo na dapat natin sinusunod. Ito ay upang mapangalagaan yung ating ginagawa at layunin. Para hindi tayo bara-bara. Para hindi kung kailan natin gustong gawin, saka natin gagawin. No. Dito natin malalaman, sino ba talaga yung committed sa kalooban ng Diyos? Sino ba talaga yung nagsuko ng buhay sa kanyang Panginoon? Sino ba talaga? Kasi madali lang naman sabihin na isinusuko natin yung buhay natin sa Panginoon, pero internally, nang nasusunod pa rin sa atin, yung ating mga sariling sangkap na nagpapabigat ngayon ng bawat gawain o bawat kalooban ng Diyos. Pag inatang na sa atin yung kalooban ng Diyos, mabigat na. Bakit? Kasi nga may sarili kang gusto. Naalala ko lagi, noon, nasa Rainbow pa tayo, ano pa ako ng youth minister. Paggawain ng youth, Bible study, 5 hanggang 7 youth lang yung dumadating. May one time, binigyan ako ng isang katutak na ticket ng Star City. Ano ka na ba doon, Jerry? Nagyaya ako dun sa mga youth namin, gusto nyo punta tayong Star City? Ang dami kong ticket, tigli-5 tayo. Kasi ang bilang ko lang, yung 7 sumasama palagi. Pagdating doon, sige balik kayo rito ng alas 3. Pagdating doon, 2 jeep kami. Sabi ko, saan galing itong mga to? Nagsakay na sa sasakyan. Sige na, nandiyan na kayo lahat eh. Let's go! Ang point is, pagkasiyahan, pasyal at gala, mabilis pa tayo sa alauna. Right? Pero pagdating sa paggawain ng Panginoon, ang dami nating excuse, kaya marami tayong importanteng gagawin. Pero paggalaan, yung importanteng gagalawin na isasantabi. Nagagawa ng paraan. Right? Now, ugali yan ng mga youth noon. Pero hanggang ngayon, ugali pa rin natin, malalaki na tayo. Anong sinasabi nun sa atin? Nagbago tayo? Lumago tayo? Di ba? Ngayon, kailangan may magbantay. Tapos na yung edad, tapos na yung church, na kung saan yung leader, tango lang ng tango, kasi ayaw niya ma-offend yung mga member niya. Hindi kayo mahal nun. Kaya dahil dyan, simula mamaya, kung magpapaalam kayo sa akin na hindi kayo a-attend, alam niyo na. Kasi pananagutan ko yan. Kaya ako itinuturo sa inyo ito. Kasi nandito. Kaya mabigat dahil maraming kumakalaban sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi dahil maraming bawal sa Panginoon. Marami ka lang ginagawa na ayaw ng Diyos. Pero kung iloloobin ng Lord na maisuko mong lahat yan sa Kanya, maniwala ka sa akin. Magaan. Magaan ang Kanyang pamatok. Sabi niya, magaan ang aking pamatok at ano yun? Saan nakasulat yun? Matthew 11. Ano sabi niya? For my yoke is easy and my burden is light. Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi ako naniniwalang sinungaling siya. Nagpapabigat sa atin is dahil meron tayong mga sariling gusto na hanggang ngayon, yun yung nagpapabagal at tumahatak sa atin. Now, anong problema natin ngayon? Ang problema natin ngayon, tayo ay nasa panahon na hindi na uso yung neutral.
Wala nang sa gitna. It's either nasa left ka, or nasa right ka. Okay? Namumuhay na tayo sa panahon na yung katotohanan nini-negotiate. Baka pwede namang wag natin tuparin yan. Baka naman pwedeng mag-compromise tayo. Total, ganito. Okay, nani-negotiate. Ano pa? Nare-redefine. Yung truth, ginagawa natin ng panibagong truth. Okay? Yung mundo ngayon, hindi nila dinideny ang spirituality o si Jesus Christ. Ang problema, gumagawa lang sila ng panibagong Jesus Christ ayon sa kanilang definisyon. At maraming church, kapag hindi natin ginawa yung totoo na katuruan ng Diyos, gumagawa rin tayo ng sarili nating Diyos. Dinidefine natin ulit si Jesus Christ na iba kaysa doon sa Biblia na sinasabi tungkol sa Kanya. Ngayon, ang katotohanan po, sabi dyan, kinakailangan na nananangan sa tapat na salita. Yan po ay hindi, negotiable. Yan po ay hindi optional. It's either you reject, sabi nga sa Acts 13, total, tinanggihan ninyo at sinabi ninyo na hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Sino nagsabi nun? Si Paul. Kanina sinabi sa mga Hudyo. Bakit? Kasi yung katotohanan na binabanggit ni na Paul, hindi nila tinanggap. Sino naglagay ngayon sa impyerno sa kanila? Yung tumanggi. Yes? Now, ulitin ko, hindi yan option, hindi yan optional, yan ay absolute. Kung ikaw ay mananampalataya, dapat nananangan tayo sa tapat na salita na ayon sa turo. Ang problema, paano natin malalaman kung ayon yun sa turo o hindi? Gayong ayaw nga nating magpaturo. Gayong ayaw nating makinig. Ha? Nung bago tayo naging mananampalataya, ang sabi ng Biblia sa Romans 3, kung hindi ako nagkakamali, 10 to 12, gaya ng nasusulat, ibig sabihin matagal na itong naisulat. Old Testament pa lang. Walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatatalastas, walang umahanap sa Diyos. Anong walang nakakatalastas? Walang nakakaunawa. At dahil hindi natin ang unawaan, walang humahanap sa Diyos. At dahil hindi natin hinahanap ang Diyos, walang matuwid, kahit isa. Bakit? Walang pagtalastas. Hindi natin naintindihan Silang lahat ay nagsisilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Bakit? Kasi wala silang pagkatalastas. Yan ang problema. Yan ang root cause. Walang pagkaunawa, walang pagkaintindi, at walang pagkatuto. Hindi dahil hindi mo mahal ang Diyos, dahil hindi mo kilala ang Diyos. Kaya ano sabi sa Romans 3:23? Pagbaba mo dyan sa baba. Anong tawag doon? Ang lahat ay nangagkasala. So kasalanan yun. Yung hindi pang unawa, kasalanan yun. Bakit? Ibinigay na sa atin ang lahat. Lahat ng pwede nating malaman tungkol sa Kanya, ibinigay na sa atin upang malaman at makilala natin siya, upang wala tayong sabihing dahilan na hindi natin siya kilala. Nasa Romans din nakasulat yun. Tama ba pala na Jenny? Lahat ng bagay na tungkol sa Kanya ay makikita sa lahat ng Kanyang gawa. Upang hindi natin sasabihin na hindi natin siya kilala o nakilala man lang. So ang problema, kung bakit ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil wala silang pagkakilala at hindi nila naiintindihan ng Diyos. Yun ang problema dito. So ano nangyari? Na born again tayo. Hinaring ganap na walang bayad ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos sa na kay Kristo.
merong pagligtas na nangyari dahil tayo ay ang tawag sa atin ay fools. Pero ano naman yung sinasabi ng Hebrew? Sabi sa Hebrew 6, ano sabi? Minsan lang nakaranas ng Hebrew 6, 4-6, kung daw nagkakamali. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan. Tingnan nyo ha. Kanina, walang pagtalastas. Ano yung sabihin nun? Walang kaliwanagan. Ngayon, ang sinasabi dito naman ng Hebrews, sapagkat tungkol sa minsan ng naliwanagan. Ano yung sabihin nun? May alam na. Yes? Kahit pa paano, meron. After ba ito ng pagiging born again mo, after ba ito na ikaw ay na kay Kristo? Yes. Kasi, nung wala ka pa kay Kristo, wala kang pagtalastas. Ang tawag sa iyo noon, anong tawag doon? Hangal. Wala kang alam. Ngayon, nasabi dito, tungkol sa mga minsang naliwanagan, past tense. Bakit past tense, Pastor? Kasi tumigil tong mga to. Tumigil tong mga to, hindi to nagpatuloy. Ito yung sinasabi ko na hindi tayo sinusukat kung paano tayo nagsimula sa buhay natin kay Kristo. Sinusukat tayo kung paano tayo nabuhay kay Kristo. Hindi kung paano tayo nagsimula. Dahil hindi lahat na nagsisimula ng strong, natatapos ng strong. Tandaan nyo yan. Hindi lahat na nagsimula ng sobrang init, natatapos ng sobrang init. Ha? Anong meron kayo sa asawa nyo ngayon? Nagsimula kayo ng strong. Halos ayaw nyo pakawalan ng isa't isa. Tama ba? Ganun ba yung pakiramdam nyo noon? O, yung mga ikakasal dyan. Kaya kayo magpapakasal dyan, ayaw nyo bitawan ng isa't isa. Hanggat maaari, maya kayo nag-uusap. Ang init ko sa isa't isa, sabi nga nurse, hindi naman totoo. Diba? Then, moving on, kinasal kayo, 2 years, 3 years, yes, ang saya nyo, ang init nyo sa isa't isa, ganun ba yun, Lars? Then eventually, biglang nagbago, hindi na siya ganun. Would you really say, nagbago yung asawa mo dahil hindi ganun? Pumasok kayo sa covenantal love. The love that is not only about emotions, not about romance, not about physical expression of love, but a more intimate, faithful, deep. Ha? Ulitin ko. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan. Bakit minsang naliwanagan? Kasi tumigil. Hindi nagpatuloy. Ang nagpapatunay na ikaw talaga ay inaring ganap ng Diyos ay dahil nagpapatuloy ka simula nung una hanggang ngayon kahit mahirap. Kahit para sa'yo, mabigat. Nakakomit ka sa Panginoon. Hindi po sa lahat ng panahon, aaminin ko sa inyo, gusto kong umakyat dito sa pulpito na ito at mangaral. Kagaya ngayon, ang sama ng pakiramdam ko. Pero commitment ko kasi yun eh. Ha? Kung sa trabaho nga, nakakapasok ako kahit may trangkaso ako eh. Ito pa kaya? Di ba? Hindi sa lahat ng panahon, masaya akong umakyat sa pulpito na ito. Hindi sa lahat ng panahon magaan ang pakiramdam ko kapag umakyat ako rito. Hindi sa lahat ng panahon aral ko lahat ng sasabihin ko sa pulpito na ito. Di ba? Nabanggit ko sa inyo last year. Talagang nagkaroon ako ng katamaran. Namin ko yan sa Lord. Namin ko sa inyo ngayon. Pero nandoon eh. Magpapatuloy ka kasi committed ka doon eh. Yun ka eh. This time, it's not about policy. It's not about rules anymore. It's about who you are. Sino ka ba talaga? Isa ka ba sa tumatanggi sa katotohanan o isa ka sa nagbabantay ng katotohanan? Kasi by now, dapat lahat tayo nagbabantay na tayo sa katotohanan. Lahat tayo. Hindi na pwede sa atin na kapag may mali sa harapan natin, pipikit tayo at tatalikod. Hindi na ito yung panahon na yon.
Hindi na ito yung panahon na kapag may mali na nangyayari sa harapan mo at nalalaman mong mali, pipikit ka na lang at tatalikod ka. Hindi ito yung panahon na yon. Lipas na yon dapat sa'yo. Dapat pag nakakakita ka ng ganon, nalalaman mo yung ganon, hindi po pwede yan. Kailangan maitama yan. Hindi tayo nagpapakaligalism dito. Pero kung magbubulag-bulagan tayo sa mali, di maglegalism na lang tayo. Kaysa madatnan tayo ng Lord na pare-parehas tayo nagbubulag-bulagan. Nagko-compromise tayo kahit alam naman natin yung tama at matuwid. Pero dahil ayaw natin confrontation, ayaw natin ng conflict, huwag na lang. Dito sarilinin na lang natin. Ang problema pag sinarili natin, ang dami nating nasasabi, hindi naman nasusolusyonan yung problema. Nakatulong ba tayo? Hindi. Yung ba yung dapat na ginagawa, okay, balikan kita. Laging late si Jerry. Sasabihin ng boss ni Jerry, tatawagin niya si Leah at si Jake. Ano pa si Jerry? Ang tamad-tamad yan ni Jerry. Laging late yan. Sasabihin naman ni Leah, oo nga po, napapansin ko nga po. Akala ko kami lang nakakapansin ni Jake. Kami nga ang aga namin dito, babanat pa tayo ng ganon, right? Kami nga, ang aga namin, ang layo-layo pa ng bahay namin. Shock! Ewan ko ba dyan? Ngayon, ano ngayon ang tingin natin kay Jerry? Parte ng grupo niya yan, pero ano ngayon ang tingin natin sa kanya? Outcast. Natulungan ba natin si Jerry? May nagtanong ba kay Jerry? Jerry, bakit ka ba laging late? Ikaw ba si Spider-Man? Lagi kang late eh. Diba? Ikaw ba si Batman? Lagi kang puyat? No one asked. Pero dahil sinarili natin, ayaw natin kumprontahin si Jerry, kaya mo na, baka laki-laki pa naman ni Jerry. Yung boss ni Jerry kasi laki lang ni Neo. Kaya mo na, baka isilita ko niyan sa sako. Pero pinag-uusapan niyo siya. At pag pinag-uusapan niyo siya at nakikita niyo siya, iba tingin niyo sa kanya. Yan na naman siya, late na naman siya. Nakuha niyo yung point ko. Tigil na yung edad na yun sa church. This time, since tayo ay kinakailangan, tinatawag na manangan sa katotohanan, ibig sabihin, hindi rin tayo okay sa mali. Naalala niyo yung problema ng mga church sa Revelation? Ano yung problema nila? Compromise. Di ba? By the way, mamaya po ay Revelations 4 pa rin tayo. May assignment po kayo, right? Tignan nyo rito, balik tayo rito. Minsan ang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. May mapapanood kayo sa mga TV, hindi porket viral sa YouTube, tama yung tinuturo. Sa panahon natin ngayon, maraming nagtuturo ng malapit sa katotohanan. So sasabihin nila sa inyo na itong verse na ito, hindi ito tumutukoy na pwedeng mawala yung kaligtasan nyo. Okay? Sila rin, naniniwala sila na si Judas ay ligtas. Okay? Yun yung kanilang doktrina. Sabi nila rito, hindi ito nagsasabi na mawawala o pwedeng mawala sa iyo ang kaligtasan mo. Hindi ito yung tinuturo na ibig lang sabihin nito, manlalamig ka. Wow! Ang galing-galing clap. Ang linaw-linaw naman ang sinasabi. At nakalasap ng mabuting salita. Tingnan nyo to. Mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay sa Diyos. At saka nahiwalay, tumigil, huminto sa gitna ng kanyang takbuhin. Ano nangyari? Ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Kasi itong pagsisisi na ito, yung tinutukoy ni John the Beloved, John the Baptist, at saka ni Pedro sa Acts 2, yun yung mako-convert ka pa lang. From unbeliever to believer. Ang sabi rito, hindi na kayo muring babaguhin ang pagsisisi as if kayo ay mga unbelievers pa. No. Kasi nung kayo ay mga unbelievers pa, wala kayong pagkatalastas. Naintindihan ng Diyos yun. Kaya siya namatay para sa inyo. Pero ngayon kayo ay narito na. Sabi dito, hindi na kayo may papanumbalik ng pagsisisi na yon. Yung pinipreach ni John the Baptist at saka ni Peter at saka ni Jesus Christ. Ano na daw? Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos.
at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ano? Yung alay ng minsan ng Panginoon is from unbelievers to believers. Wala na from believers, negative believers, to positive believers. Wala pong ganun sa Bible. Wala nang hain para doon. Pero ang sabi, akala ko ba secured tayo sa ating pananampalataya? Yes! Secured ka sa pananampalataya if talagang ikaw ay naligtas. Paano po namin malalaman na kami ay naligtas? Hindi ka tumigil. Dahil ganoon kalaki yung takot mo sa Diyos. Kasi itong mga to, kung babalik ko ulit sa 4, minsang naliwanagan. Ibig sabihin, once upon a time. Ano ibig sabihin? Hindi na yan nagpapatuloy. By some reason, kahit sila ay nasa loob ng iglesia, hindi na sila nagpapatuloy sa Panginoon. Hindi na, mga kapatid. Ulitin ko, kailangan bantayan ng bawat isa ang katotohanan. Ang isang iglesia na hindi nangahawakan sa katotohanan ay malalayo sa katotohanan at mapupunta sa kamalian without realizing it. Pag nag-compromise na tayo ng truth, nagiging normal na yon sa atin. Imagine niyo sila Cheska, sila Gia. Yan yung ipapamana natin sa kanila. Pag sila na yung nandito at sila na yung nagmi-ministry, gagayahin lang nila tayo. Katulad ng ibang churches, ipapamana natin yung maling aral. At pagdating nila, yun yung aral nila. Si daddy nga, hinahayaan lang yan eh. Dati. Dati ganito yung ginagawa nila eh. Pwedeng hindi umatin. Kahit pwede naman. Oo, palakpakan, walang disiplina. Basta, legit yung excuse mo. Wow, legit ang excuse. May ganun pa yan, ha? Legit ang excuse. Ano yung legit na excuse? It's when you say, titigil na ako sa pananampalataya ko kasi may bago na akong pananampalataya. Even that is not legit sa harapan ng Diyos. Ano ba? Yung katotohanan po does not drift away from the church. Yung katotohanan, hindi yan umaalis sa church. Yung church ang umaalis sa katotohanan. Tandaan nyo yan. Church, hindi siya nawawala. Yung truth, hindi siya nawawala sa church, pero yung church nawawala sa truth. Depende kung sino nagbabantay ng katotohanan. Nasa nagbabantayan eh. Kung hahayaan ko lang kayo, edi wala. Di ba? Sa school noon, bawal kayong lumabas kapag hindi nyo pa uwian. Tama po ba? May nakabantay sa gate. Yung nakabantay sa gate, ang layunin niya, huwag magpalabas ng estudyante. Okay? Alam niya yung oras. Alam niya pag tumunog ang bell, saka pa lang pwedeng magpalabas. Alam niyo nung panahon ko nung high school ako, nababayaran namin yung guard. Ayaw namin umaten. Pag-iinom yung mga kaklase ko. Hindi ako nagiinom ha? Pastor. Hindi pa. Nung high school ako. Lalabas kami. Magbabasketball kami doon sa Tangke, 15th Avenue. Babayaran namin yung guard. Bigyan namin ng 20. Mag-aambag-ambag kami. Bigyan namin 20. Magkakating kami. Sabihin ng guard, sige na. Habang wala pa siya. Tapos nakandi nga siya, bubuksan niya yung gate. Tapos isasara niya kagad. Tapos may sumisita. Bakit sila pinalabas mo? Hindi, may emergency yung mga yun. So nag-aalibay siya. So yung leader, kung ako yung nagbabantay, tatanungin sa akin, ba't po sila pinayagan mo? Di para patas? The answer is no. Kasi pag nababayaran yung nagbabantay, ano sa tingin nyo pwedeng mangyari? Kung kayo ganon, yung anak nyo nalalaman nyo na pinatawag na lang kayo sa guidance misis, yung anak nyo araw-araw nagkakating. Sasabihin nyo, di ba may bantay yung gate nyo? Paano sila nakakapag-cutting? Paano sila nakakalabas? I-questionin nyo yun, hindi. Kasi may bantay eh. Buti sana kung hindi naglagay ng elder sa harapan eh.
Buti sana ako hindi naglagay ng pastor sa harapan o leader. Meron eh. Pero bakit nakakalabas? Bakit nakakalusot? Hindi nagbabantay na mabuti. Maluwag. Ngayon, dumadating ang point na the church now is about consumerism. Ano yung consumerism? Pagpasok mo, customer ka, consumer ka. You're not here for the truth. You're here for your benefit, for your comfort. Ay, ayoko nang pinipreach dito, kasalanan, pagsisisi. Ay, ayoko dito. Gusto ko yung pinipreach sa akin, yung yayaman ako. Yung pag nagbigay ako sa offering, ibabalik ng Diyos sa akin 10 times. Pag pinatungan ako ng kamay, gagaling ako, magkakaroon ako ng gift. Yun yung gusto ko. So since ayaw ko dito, lalabas ako. Tawag ng consumerism. Maraming nag-entertain yan. Kaya nga may mga survey. Oh. Pag sino rito nakapasok sa church, merong papel sa upuan nyo, tapos papasagutan sa inyo yung survey. Tinatanong sa inyo, ano yung kailangan mo? Ano yung gusto mo sa isang church? Pag nilagay mo doon, gusto ko pong yumaman, gusto ko mabless, etc. Maniwala ka kinabukas, sa susunod na linggo, yun ang mensahe. Nasa survey, yun ang gusto ng marami. Now, anong purpose ng sound doctrine? Dalawa, to instruct and to rebuke. Ha? Give instruction in sound doctrine. Verse 9. Punta po kayo sa tito. Ano bang pinapalakas ng doktrina? Pananampalataya sa panahon ng pagsubok? Pagka-alam o discernment sa panahon ng pagkalito? Ano pa? Stability, endurance sa panahon naman ng suffering. Yun ang ginagawa ng doctrine. Ayan. Yan o, dalawa. Umaral at magsalangsang. So mag-review at magturo. Ang point dito, kailangan umaasa tayo sa katotohanan ng Diyos at hindi sa sarili nating policy sa buhay. Paano nating mapapalitan yung policy natin sa ating buhay kapag marami na tayo o lagi tayong nagbababad sa salita ng Diyos? Kapag hindi, mga kapatid, maniwala kayo sa akin kahit linggo-linggo kayo nagsisimba, walang mangyayari. Mapapagod lang kayo kasisimba. Kung ang layunin nyo pa rin, makasimba lang. Sabi ko nga kahapon dun sa mga nag-audition, pagdating ba sa readiness, ano ba yung pinaghandaan nyo? Yung para lang sa araw na ito, o pinaghandaan nyo yung pagiging worship leader nyo? Kasi kung para lang sa audition yung pinaghandaan nyo, baka ma-short kayo. Kasi kung pinaghandaan nyo yung pagiging worship leader nyo, doon ko nakikita na talagang gusto nyo maging worship leader. Tama ba? Yung mga artista, for example, alam nyo ba na sino yung gumanap na Iron Man? Ayaw nila dyan. Kasi may history si Robert Downey Jr. ng alcoholic. Ilang beses na siyang na-rehab. Okay, ayaw nila dyan. Pero ang ginawa ni Robert Downey Jr., since mahilig din siya sa comic books, inaral niya si Iron Man. Inaral niya si Stark. Bago pa lang yung audition, inaral niya na yan si Iron Man. At saka yung si Stark, Tony Stark. Dalawang karakter yung inaral niya. So nagkaroon siya ng visualization. Ganito dapat yung itsura ni Tony Stark. Meron siyang bigote dito. At ganito siya pumorma, ganito siya magsalita. Kasi philanthropist siya, babaero siya. Ganito siya dapat. Pagdating niya sa audition, nakuha siya. Actually, wala eh. Nung siya yung nakita, pinauwi na yung iba. Hindi siya nag-prepare para lang doon sa audition. Nag-prepare siya para makuha niya yung movie. Kasi if we prepare lang para sa gagawin natin ng Sabado, short tayo. You prepare para sa dapat mangyari doon sa ministry mo. Hindi para lang bukas. Para lang bukas, pag nag-prepare ka para lang bukas, short. Short. Ngayon, kung gano'n ang preparasyon ng mananampalataya, para lang bukas, nagkakamali tayo. Pero kung ang iniisip mo, pang matagalan, yung iniisip mo yung lakarin mo bilang mananampalataya, magpe-prepare ka ngayon pa lang. At pag nag-prepare ka ngayon pa lang, alam mo kung ano yung kulang mo. Alam mo kung ano yung dapat meron ka. At alam mo yung wala ka. So, anong gagawin mo? Mahirap kasi yung bukas,
Ngayon ka nagpe-prepare para bukas. Ngayon para bukas. Ngayon para bukas. Even sa buhay mo sa mundong ito, hindi ka ganyan mag-prepare eh. Kaya sabi ko kahapon, kung kumanta na sila, no? Kasi makikita mo yung kanta, prepare lang yung kanta para sa audition, o nag-prepare sila ng kanta as if sila ay mag-worship leader ngayong araw. Doon mo makikita yung devotion nila sa pagiging worship leader nila. Hindi, napaghandaan ko na to. Actually, hindi pa nga ako ito na yung mga lineup ko. Tapos ganito pasok niyan. Ganito yung gusto kong... Alam mo yung aral mo na siya, nabivisualize mo na yung gusto mong mangyari. Just because alam mo na gusto mo yun. Yun din dapat sa atin. When we prepare, we don't prepare just para lang bukas. Parang, anong gagawin natin bukas? Hindi ko pa nga alam eh. Ano sa tingin mo? Ganito na lang gawin natin. Ay, wala. Atrasado tayo doon. Huwag kayong magpaplano ng ganun. Why? Kasi kaluluwa yung nakasalalay dyan. Hindi lang yan, lalakad tayo at manunod tayong sine o kakain tayo sa labas. Na pagdating ng oras na yun, magtatanungan kayo, saan tayo kakain? Saan tayo kakain? Nauwi, sa hindi kayo kumain. Bakit? Kasi nag-away kayo. Hindi kayo nagkasundo. Sige, kanya-kanya na lang. Kasi kung ganun ang gagawin natin sa ministry natin, anong gagawin natin? Last minute na, saka pa lang, walang mangyayari. Kaya nga tinan nyo, nauso yung demo teaching. Weeks prior sa gawain, may demo teaching. Ano yung ini-ensure ng demo teaching? Naaral natin at pinaghandaan talaga natin yung gawain. Ano yung nabivisualize mo na dapat mangyari dun sa gawain habang ikaw ay nagtuturo? Ano yung gusto mong makuha ng mga bata doon sa gawain habang ikaw ay nagtuturo? Ano yung gusto mong makitang facial expression ng mga bata habang ikaw ay nagtuturo? Dapat yun. Yun yung nasa isip mo. Hindi ka lang pupunta ron para bla 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 bla. You're looking for something. Tinitingnan mo sila isa-isa. Kada harap ka sa kanila at tuturuan mo sila, you're looking for something. Last week medyo may problema tong tao na to. Napansin ko siya last week. Okay, hindi ko muna siya kakausapin pero tingnan ko ulit next week. Alam mo, meron kang talaga nakikita mo talaga silang lahat. Huwag kayong sasabay na bukas mo yan ituturo, ngayon ka lang din mag-aaral ng Revelations 4. Crime yun, crimen yun. Talaga ba? Kahit teacher, hindi ginagawa yun. Tama po mga teachers? Ginagawa nyo ba yun? Kaya nga may lesson plan kayo ng 1 week, di po ba? Hindi kayo nagpaplano ng Tuesday, paplanuhin nyo ng Monday. Yes? Tama po ba? Kahit sa trabaho, yung ba tinatrabaho nyo lang buong week? Ngayon nyo lang yun. Yung tatrabahuin mo ng Tuesday, Lea, Monday mo lang pinaplano? Meron ka pa nga to-do list eh. May mga deadlines ka. Dapat matapos ko to ng ganito. So para matapos kayo ng ganito, anong kailangan ko gawin? Huwag ko munang gawin to. Magre-prioritize ka ngayon. May gawain sa church. Sige, ano yung hindi ko muna gagawin? Pag hindi ko to ginawa, ma'am, hindi ko to magagawa. Bakit? Kasi po may gawain kami sa church. Ganyan. Pwede po bang next week ko na lang to? So sinabi, sige, basta unahin mo yung ganito. Sige ma'am. Negotiation. Unahin mo ngayon to. Pag natapos mo to, yan, pwede ka na mag-leave. Di ba ganon? Ganon ba ginagawa nyo? Pag nag-leave kayo, re-prioritize ka. Ano yung kailangan ng boss ko ngayon? So tapusin ko muna to. Ito, hindi ko talaga to magagawa. So, negotiate ako kay boss, ma'am. Hindi ko to magagawa talaga. Pasensya na talaga. Hindi pa naman po ito importante. Next week pa naman ito. So, pwede bang tapusin ko lang muna to, mag-leave ako. Ayos! Kasi mag-leave ka na parang walang nangyari. Ano si Leia? Anong mangyayari sa trabaho niya? Mali yun. Kaya kailangan, di ba, pag nagpapaalam kayo, meron kayong kondisyon na binibigay. Negosasyon yan eh. Hindi naman porkit kalooban ng Diyos na umaten ka ng gawain, bibitawan mo lahat. May responsibilidad ka rin, may accountability ka rin. Pero kung yan ay kalooban ng Diyos na maka-attend ka, maniwala ka sa akin. Pag nag-prioritize ka at nakipag-usap ka na maayos sa boss mo, pwedeng gawa ng paraan yan. Ayaw na natin makarinig dito, naaakyat tayo, dahil pala handa. Anong ituturo mo sa amin? Bakit niyo ibig ko sabihin? Hindi nagbibigay ng confidence sa mga
mga estudyante na yung maestra o yung maestro nila sasabihin, pasensya na kayo, ha? Hindi ako nakapag-aral eh. Okay sa inyo yan? Okay kayo doon? So ano gagawin natin? Hindi kayo nakapag-aral. So ano ituturo mo sa amin? Kung hindi ka nakapag-aral, so kailangan ba questionin ko lahat ng ituturo mo ngayong araw dahil hindi ka nakapag-aral? O pagtitiwalaan kita kahit hindi ka nag-aral? Kayo, ano gagawin nyo? Sasabihin ko sa inyo rito, hindi po ako nakapag-aral. Pasensya na po kayo. Kung ano lang masabi ko, tanggapin nyo na lang. Payag kayo? Okay lang sa inyo? Hindi kayo papayag. So bakit natin gagawin sa iba? Di ba? Ba't natin gagawin sa kanila? Tayo nga, ayaw natin ng ganun eh. Okay lang, pastor. Hindi naman ako na-attend. Okay lang, hindi ka handa. Hindi ko naman malalaman yun eh. Wala naman ako dyan. Again, to rebuke and to teach. Yan ang ginagawa natin. Kasi maraming false teachers, many. Maniwala po kayo. Alam ko madalas kayong mag-Facebook at mag-YouTube. Merong, anong pangalan ng transgender na babae? Pinoy? Anong pangalan nun? Nakikipagdebate yun. Hindi siya mananampalataya. Tama ba? Hindi siya mananampalataya. May idea lang siya about the Bible at meron siyang sariling policy na binabangga niya doon at pinagsasama niya at yun yung nagiging doktrina. Marami na nakipag-usap sa kanya na mananampalataya, nakaedad niya, ayaw na magpatalo. Ang problema, marami nakikinig sa kanya. Sige nga. Natural, makaka-relate tayo. Kung LGBT tayo, merong isa dito nagtuturo ng LGBT, mukha namang maganda yung tinuturo niya, sounds good naman, okay? Mukhang ayon naman sa pamumuhay namin yung tinuturo niya, okay, nagtuturo siya ng ganito-ganito, na mahal pa rin pala kami ng Lord, kahit okay, maniniwala ako sa kanya kasi yung gusto kong marinig. Ang problema, marami ngayon na ganyan ang kaisipan. Imbis na Kristo, ang pinaniniwalaan, kultura. Now, anong binibuild nating kultura para sa mga susunod na henerasyon dito sa iglesia na to? Hahayaan ba natin sila magmana na lang ng katuruan na mali? Hahayaan ba natin sila magmana ng pananampalataya na palagi na lang nagko-compromise sa mali? Yun ba yung gusto natin? Kasi kung ganon, maniwala kayo, hindi magtatagal, sisirain ng Panginoon ng church pagdating niya. Ito mismo, tayo. Matuto na tayo dun sa history natin, dati. Ginasak na, sinunog pa. Di ba? Because we compromise dati, nagko-compromise tayo, hinahayaan lang natin. But if your own leaders does not uphold truth, hindi nila pinanghahawakan yung katotohanan, hindi sila nagbabantay at hinahayaan tayong gawin yung gusto natin, nandoon lang sila for their own benefit, hindi for the sake of the church. Hinahayaan lang tayo kung anong gusto natin gawin. Kasi ayaw natin ng iba pa. Gusto lang natin na pagkasimba natin, uwi na tayo, masaya tayo dyan lahat, yehey, palakpakan. But I mean, yung committed na mananampalataya, regardless kung gaano yan kahirap para sa kanya, he will pursue it because yun yung validation na talagang siya ay binago ng Diyos. Na siya ay nagpapatuloy sa kapit. Ilang mananampalataya. You're no longer in the wilderness na hindi mo sigurado kung ano ba talagang gusto mo. Masasayo kung ano yung masarap, okay yan. Kung ano yung mabigat para sa akin, ayoko niyan. Lahat mabigat sa church eh. Sa isang taong naghahanap ng kagaanan, lahat talaga makikita niya ang kabigatan nasa church. Lahat ng pinapagawa sa kanya, lahat ng napagkasunduan, lahat ng policy ng church, lahat yan mabigat para sa isang taong naghahanap ng kagaanan. Pero yung taong naghahanap kay Kristo, di mo ba yung mga nauna sa atin? Hanggang kamatayan. Hindi sila nagsabi na hindi sila pwede. Hanggang kamatayan. Di po, hinihiling ko po na magsitayo ang bawat isa.
Sige po, let's worship the Lord. Tayo po umawit sa Panginoon.
Panginoon, Lord, kami ay iyong pinagpapala, spiritual, material at pisikal. At dahil dyan, Panginoon, kami ay iyong tinutuwid. At dahil dyan, nalalaman namin na kahit kami ay may subok, nalalaman namin na ginagawa mo ito para sa aming paglago at paglalim sa pananampalataya. Dahil alam namin ang katotohanan. Hindi dahil pinaparusahan mo kami sa aming mali. Dahil kahit kami ay nagkakamali, sa yaman ng pag-ibig mo ay itinutuwid mo kami. Kaya Ama, itinadalangin ko po ang bawat isa na naroon dito ngayon, na kami po ay patuloy na manghawakan sa katotohanan. Na kami po ay patuloy na lumakad sa katotohanan. Na kami po ay patuloy na magbantay sa katotohanan. Dahil mahal namin ang isa't isa at mahal namin kayo, Panginoon. Hindi na namin gagawin na kami ay magbibigit ng aming mga mata kapag kami ay nakakakita ng mali. Bagkos sa pamamagitan ng pag-ibig ay itatama namin ang bawat mali. Maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, na pinangungunahan mo kami kapag kami ay kumikilos at namumuhay sa pag-ibig. Maraming salamat dahil alam ko na pinangungunahan mo kami kapag kami ay lumalakad sa katotohanan. Kaya Ama, wala kaming dapat ikatakot. Maging ang mga nararamdaman namin sa aming katawan ngayon, mula ulo hanggang talampakan na nagbibigay ng takot sa amin. Hindi ito lingid sa iyo. Sa mga nararanasan namin ngayon, sa mga isipin namin ngayon, hindi po ito lingid sa iyo. Alam mo bawat detalye. At higit sa lahat, alam mo ang solusyon dito. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Ayon sa iyong mabuting karunungan, natulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na magpatuloy na lumakad sa kabila ng mahirap at mabigat kagaya ng aming mga sinasabi. At unti-unti mong pawiin ang aming mga sariling kaugalian, ang aming mga sariling panukala. Kundi maiayon namin ito sa panukala mo at sa iyong mabuting kalooban. Ama, itinadalangin ko sa iyo ang bawat isa na naririto, simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, O Diyos, sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, Panginoon, na ang mga salitang kanilang narinig ay mamutawi, Panginoon, at maisilid, Panginoon, sa kanilang mga puso at hindi lamang lumabas sa kanilang mga tenga, O Diyos. Dahil napakalaki, Panginoon, ang aming pangangailangan sa iyong salita. Nawa'y maintindihan ng bawat mananampalataya na napakalaki ng aming pangangailangan sa iyo at sa iyong salita, O Diyos. Dahil walang magagawa ang aming mga panukala sa aming mga sarili. Sa iyo lamang. Sa iyo lamang. Itinataas kong muli, Lord, bawat isa, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, sa lahat na nakakarinig ng tinig na ito. Gawin mo kaming tagapagbantay ng katotohanan, Panginoon. Bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, ang lahat ko'y sumigaw ng amen. Hallelujah.